So ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po si One Punch Man Season 3 natin episode 14. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ayang sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. Sino naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At nung sa nakaraan ay dito nga po tayo natapos sa pagsasabi ni Gyoro na kinakailangan na nga raw nilang maghanda para sa nalalapit na pakikipaglaban nila sa Hero Association. At now, ang continuation niyan is dito naman na. So, chismisan ngayon itong mga halimaw at tinatanong nila ito si Catfish at saka ito si Mycoplasma kung totoo ba na nakatalo sila ng A-class hero. Eh, malakas na rin yun eh. So, ito, sagot si Catfish. Sabi niya nga dyan, ay abaw, oo, totoo. Tinalo namin si Lightning Genji. So, mag-i-stick lang daw talaga kailangan eh dun sa mga match-up na binibigay sa kanila ni Gyoro. Kasi, alam daw ni Gyoro kung kanino magiging effective itong kanilang magiging kapangyarihan, itong kanilang magiging lakas. At now, ito nga sabi ngayon dito ng dalawang halimaw na to, sa bagay kasi itong si Catfish at saka itong si Mycoplasma resistant yan sa kuryente o sa kidlat ganyan. So kaya talagang walang magagawa, walang palag sa kanila si Lightning Genji. Tapos ito sabi ng isang halimaw, tapos sa kanila ginulpi dalawa yan si Lightning Genji. So ito ngayon sabi dito ng mga halimaw, ganun pala yun. So ibig sabihin kahit mas mataas nga raw yung level ng kalaban nila, basta effective yung kanilang kapangyarihan laban doon, ay magagawa nilang matalo yun. So ito sabi ngayon dito ng parang pusit o octopus, o sige kung ganun pupunta siya kay Gyoro para kausapin yun at para si Gyoro yung pumili na magiging kalaban nito nung octopus na halimaw, nang sa ganun magawa niya ring matalo yung kahit na mas malakas pa sa kanya yung hero na yun. So kumbaga ang binibigay na laban sa kanila ni Gyoro yung mga mismatch, yung siguradong angat yung ability nila o pang counter laban dun sa ability ng hero. So kaya talaga sigurado panalo yan. But then ito nga habang nag-uusap ng mga to, biglang may sumigaw. Sabi nga, easy pickings, mga nakakaya kayo, sabi ng ganyan. At ito nga, bam, labas na rito itong si Rhino at ayun, binabanatan niya itong mga gulong na to. So dito sabi niya nga, takot at takot kayo sa mga tao na yan, tao lang yan. Alam nyo, kung kasing lakas nyo ako, hindi nyo na kailangan matakot. Ang gagawin nyo lang, pumunta kagad doon at bullpen, pagbabanatan nyo yung mga tao na yan, sabi ng ganyan. At pagkatapos nga niyan is bam, hala, sige. So dito nga, binanatan itong gulong na to at dito, talsik ngayon dyan itong gulong, pero yun nga, biglang buwelo pa nga dyan itong si Rhino at pagkatapos nga niya, is bam, dito tinusok niya, parang tinuhog niya na itong gulong at after niya is blagag. So dito laglagan itong mga makakapal na tires na nga na to at ito ngayon sabi nga ni Rhino, sa wakas may action na, gustong gusto ko nang patunayan kung gaano ako kalakas. At ito nga, di na nga raw siya makapaghintay. But then ito nga habang nagwawala na rito itong si wrestler na Rhino, ay dito naman sa kabilang banda ay etong si Phoenix Man ay parang nandiyan lang sa kanyang pugad, nagre-relax lang. At dito nga sabi niya, kung totoo yung mga sinabi sa kanya ni Gyoro, ibig sabihin kahit siya ay pwedeng maging ganun rin. At eto nga sabi nga dito ni Phoenix Man, King of the Monster Phoenix Man, sabi niyang ganyan. So gusto niya na maging hari ng mga halimaw. But then ay dito naman sa kabilang banda ay itong si Super S ay parang sineseminar niya na nga itong mga private squad ni Narinki na ginawa niya mga slaves. At ito nga sabi ni Super S, inaasahan niya na bawat isa sa kanila ay may papatayin nga rin na isang mga hero din. So kumbaga each one kill one ganyan. At dalawa lang daw mangyayari sa kanila, kung sila yung papatay o sila yung mamamatay. So kaya nga dito ay puro oo lang itong mga slaves niya. At eto nga, mga puso-puso na yung mga mata nila dito. But then pagkatapos niyan ay taro naman dito yan sa dalawang pogi na ninja na nga na to, na halimaw na nga rin. At eto ngayon, is pak, biglaan sinipa etong isang pogi nga dyan. Pagkatapos niya is pak, ala, sige. So dito salag-salag niya lang etong pag-atake sa kanya ng partner niya. At eto sabi niya nga ngayon na pagdating sa fighting power, wala na nga raw mas lalapit pa o mas lalakas pa dyan kay Flash. Yung ibang mga hero ay wala na, may hina na lang, sabi nilang ganyan. But then pagkatapos nga yan is pak, ala, sige. So dito tuloy nga yung pagbabanatan ng mga to. At pagkatapos nga niya is dito talon ngayon etong si Gale Wind, kung di ano kakamali sa pangalan niya. At baba na nga siya dyan sa may bridge, pero yun, sumunod sa kanya etong si Hellfire. Pagkatapos nga nito ay eto nga, ay palaglag na nga sila dyan sa may tubig. At pagkatapos niya is bam, dito kala mo pinasabog dyan etong tubig. At after nga nito is pak, ala, sige. So grabe, sobrang bilis
itong dalawa na to, hindi makita, hindi makaka-capture ang camera natin na yun, puro tubig lang yung nakikita natin dyan. At then, ay dito nga ngayon is bigla nag-transform na itong dalawa sa pagiging halimaw na form nga nila. At eto nga salag-salag nila itong atake ng isa't isa. At then pagkatapos nga niyan is bam bam bam, hala sige, so dito tuloy pa rin itong pag-atake ng dalawa na to sa isa't isa. At eto, puro salag-salag lang sila dyan, pero biglang salita nga rito ito si Hellfire, sabi na nga dyan, apparently yung Hero Association meron silang mga psychics at saka mga robot. So ito sagot, ito si Gaylwin, sabi na nga dyan, mga robot, walang kwenta yung mga yan kasi wala raw mas bibilis pa sa kanilang mga ninja, kahit pa mga robot pa yung itapat sa kanila, so hindi uubra yung mga yan. At pagkatapos nga nito is pack, so dito atras muna yung dalawa. At ito ngayon punta na sa may pader, ito si Hellfire, habang dito sa kabilang banda ay nga ikot-ikot na ito si Gaylwin at papunta na nga siya dito sa parang ang tawag to waterfalls na to. At after nga nito is pack, so dito tinakbo ni Gaylwin itong waterfalls habang nakahalimaw na form nga siya. At dito ngayon ikot ngayon dyan ito si Gaylwin, habang dito sa kabilang banda ay ito nga si Hellfire ay ayun parang naka-standby lang, nakatayo siya dito sa may pader. So parang ano siya, may chakra dyan sa pa ni Hellfire. Sorry guys, nabubulat sa pangalan nito. Pero ito nga, sabi ngayon dito ni Hellfire dyan kay Gaylwin, ano naman yung sa tingin nito ni Gaylwin pagdating sa mga psychics, anong gagawin niya dyan? So ito, sagot si Gaylwin, sabi na nga dyan, bago pa man din na gumawa ng kung anong trick yung mga psychics na yan, ay papatay niya kaagad dyan, sabi niya ganyan. So ganun pa rin, idadaan niya sa bilis. At ito nga ngayon, tingin-tingin lang sa kanya ito si Hellfire habang nakatayo dyan sa may wall. At din pagkatapos nga nito ay balik naman dito sa isang halimaw na to dahil patay na nga siya. At ito nga tuyot na. So kaya nga sabi ng isa rito, ano nangyari dito? Bakit tuyot na to? Parang naging leather na. At ito nga ngayon ay parang nagtatalo itong dalawang halimaw. So ito maliit, sabi na nga rito, teka lang, ikaw vampira ka, ikaw ba may gawa dito? Hindi mo ba alam na dito sa association bawal tayo magpatay mga halimaw, sabi niyang ganyan. At ito ngayon labas na itong vampire na halimaw, sabi niya nga dyan, ganyan yung mga napapala ng mga hindi tumatabi sa daan. Pag sinabi kong tabi-tabi, sabi niyang ganyan. So ang tapang, ang sungit ng vampira na to. At ito ngayon, di pa nga siya tapos at ayun, kinakausap niya yung malit na halimaw na parang pagong. Sabi niya nga rito, silang mga halimaw, dapat alamin nila kung ano yung pagkakaiba ng tunay at saka ng peking halimaw. So mga peke raw itong mga halimaw na to. So alamin daw nila kung saan sila lulugar. At eto ngayon, kuha niya itong panyo niya, sabay sabi na ganyan yung magiging mapapala ng mga halimaw na mga nagyayabang, nagmamataas, kasama na pati yung mga executives na yan, pati na si Orochi. Ang lakas ng loob niyang kunin yung role bilang isang royalty, hindi raw po pwede yun dahil siya nga lang daw yung totoong halimaw sa lahat ng mga halimaw nga rito, dahil siya nga raw yung totoong tagapagmana ng ancient blood ng isang totoong vampira. So para sa kanya, yung mga halimaw rito sa Monster Association, lahat yung mga yan, mga peke, siya lang yung talagang legit na halimaw kasi by birthright nga raw at saka by nature, siya lang yung totoo. At pagkatapos nga raw na mamatay na lahat ng mga heroes, ang isusunod niya naman ay yung mga executives, pati na si Orochi. So grabe, so ayaw niya talaga dyan kay Orochi. But then, ay eto nga ngayon, bigla may dumarating na dalawang halimaw pa. So itong isa, sabi niya nga, nakakita ko pinalipad mo yung mga heroes, ang lakas mo, demon disaster level ka, diba? Sabi niya ganyan. At ito, tanong niya nga dito sa kausap niya, paano ka bumagsak sa pagiging halimaw? At ito ngayon, labas na itong halimaw na nga na si Devil Longhair, ang tawag nga sa kanya. So ito, ang sagot niya nga lang dito, sinasabi niya na maganda itong buhok niya. At ayan, nilalay-lay niya lang yung kanyang buhok. At nandyan nga siya sa Master Association para sa maintenance nito ng buhok niya. At so kaya ito, sagot na itong maliit na halimaw, sabi niya nga dyan, naiintindihan ko na, yung buhok mo, yan yung pride and joy mo, at kaya naging halimaw para sa repair at saka maintenance ng buhok mo, sabi niya ganyan. So parang simple lang nung rason nito para maging halimaw. But then, ito nga ngayon, sa loob-loob nito ni Vampire, ay hindi niya na talaga matiis yung makasama pa itong mga gantong klase. Kaya dapat daw ay agad-agad ay mapatunayan niya na yung lakas niya, at nang sa ganun ay siya na nga raw yung maghari at mapatunayan niya na siya yung karapat-dapat para dun sa trono. So referring nga dun sa pagiging hari ng mga halimaw. At then ay pagkatapos nga niyan ay talo naman dito sa side na niyan. At ito nga kasama niya yung mga preso na ginawa niyang halimaw. So ito, kinakausap siya ng mga presong ginawa niyang halimaw. Sabi nga nila dito, master niyan, baka po pwede naman na kapag dumating nga raw o magpakita si Puri-Puri, sila na yung bahala dun. Total, lumakas naman na raw sila, kayang-kaya na nila lumaban. At sabi nga nila rito,
hindi sila matatahimik hanggat di nila napapatay yung si Puri-Puri. At then eto nga, sabi pa nga ng isa na to, dali na pumayag na itong si master niya nila, tulungan sila, sabi ng ganyan. So gusto lang daw nilang ipakita dyan kay Puri-Puri kung gaano sila kalakas ngayon. At then eto nga, hindi nagsasalita ito si Nyan, pero sa isip-isip niya na etong mga to, mga kriminal to at parang wala namang nangyari masyado sa kanila, so hindi binago ng kanilang pagiging halimaw yung kanilang attitude saka yung kanilang personality. So eto lang, nagbago lang yung kanilang physical na anyo at nagkaroon sila ng di pang karaniwang lakas. At pagkatapos nga niyan ay eto sa isip-isip pa niyan habang nakatingin dito sa mga prisoner o sa mga kriminal na ginawa ng halimaw, na umaasa siya sa combat power na na-attain o na-obtain ng mga halimaw na nga na to. At eto nga yung sabi niyan, okay sige, kung ganun, pag nakakita niyo siya, kayo na bahala, sabi ng ganyan. At yun ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna ito si episode 14 natin para kay season 3 ni One Punch Man. So ayan ay kanya-kanyang business na itong mga halimaw na nga na to, lahat sila mga ready to fight na. But then yun nga guys ay ulit ay maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panonood dito sa channel natin, lalo na kay Kalbo. At yun pala, kung natripan nyo itong video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. Singlan naman at ulit ay lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.